she gave me the responsibility. Everyone have their own request. Pero hindi ko yun nakalimutan. Hi guys! Welcome back to our channel. Good morning. Today it's Thursday, 8:20 in the morning. So, bihis ulit tayo guys because gagawa tayo ng tinapay. We're going to make a bread. And, ano guys, na-miss kasi ni ate at saka ni hubby ang bread. Kaya gagawa tayo para sa kanila. I've known a lot of recipe from her because the time that I know how to cook na, she gave me the responsibility as a cooker para sa mga kids niya. Because every time na mag-exam yung mga bata guys, everyone, kasi may tatlo silang anak eh, everyone have their own request. Yung isa is cake, yung isa is dessert, saka yung isa is sometimes yung food lang talaga. So doon ko natutunan kung anong meron ako ngayon na talent. I'm gonna talk to you a little bit of Arabic. Bibisita ka sa bahay ng mga tao doon. You're going to say, Marhaban. And may kaibahan doon sa babae at sa lalaki. Yung kifak is for the boys. Yung kifik naman is for the girls. You're going to kifak shu akbarak. You're going to say that in response. If me as a boy have, Alhamdulillah, kulumni, yani everything is good. Kulumniha. For the girls, if they're going to respond with you. So, yan, medyo may ano tayo. And then, I've learned a little bit also how they count, how they're counting in their guys ba. Wahad, 9, tleti, arba, kamsa, sita, or siti. It's different basta pag nasa Middle East ka, the way they're going to talk with you, different talaga yung accent nila ba. Saba, mini, tisaa, asya. Yani, wahad, 1, 9, 2, tleta, or tleti. It's just the same. Arba, kamsa, sita, saba, many, tisaa, asya. Arabi tayo ngayon. When you're going to talk, habang naglilinis ako sa mesa guys, kasi gagawa tayo ng tinapay. When you, may ano tayo, may conversation tayo ng ng Arabic. Sa babae naman na hello, kumusta? You're going to say marhaban, kifik, kifik inti. Difference ng inti guys is for the girls, then inta is for the boys. Kifak inta, shu akbarak. Diba? Naasili mga words nga. Something like nga murag kuan siya guys ba? Kanang pinakaras gani. I really miss my employer so much because yung mga natutunan ko ngayon guys, sobrang pasasalamat ko talaga sa kanya kasi we are three. That time, we are three. We have Nepal and we have Utopia. And then ako lang yung Filipina. So most of the time, kasi for 1 year na natutunan ko talaga lahat-lahat yun. Binigay na sa akin yung yung pagluto, yung ganon. Mas madaling matutunan yung Arabic kaysa Brazilian guys. But anyway, habang nag-talking tayo, lilinisin ko muna yung lamesa natin kasi we're going to make a bread. Different lang doon sa guys, sa Lebanon kasi sensitive talaga mga tao doon. Usually, separate pag may bisita sa bahay, separate talaga yung babae at saka lalaki. And then, it's just depend if you're really relatives or something like that. It's just fine to talk to them. But yung ka lang, yung normal, yung yung hindi ka kapamilya,
bihira lang talaga na makipag-usap kag lalaki dun. Kasi, para bang, ano ba, parang respect mo na rin daw yun. Yun yung pagka-explain ni madam sa akin. Not allowed talaga na mag-uusap ka ng, ng lalaki dun. So, yun. If hindi pa ako nakauwi ng Pinas, guys, I think, ang tagal ko na doon. Matagal na ako. Kasi 2014 ako umuwi. And then now, I'm here in Philippines for 9 years na. Since nakauwi ako. So, matagal na talaga. Every time that we go outside, ako lang yung dadalhin. Ayun. Nakakamiss na. Ang laki na ng mga alaga ko, guys. Kasi yung isa is doktor na siya, yung the eldest one. Hindi ko na ano yung isa, si Wisam. I'm gonna ask to Habi if what kind of bread that he really want ba. What the plain? The plain one? So, no anything. No egg. No. So, yun. Gusto niya yung madali lang siya, guys. I think I upload that last other day, the ingredients. Anyway, I'm going to prepare because andito lang naman sa table natin yung mga ingredients. I'm gonna prepare lukewarm water. Tapos mag-ano muna tayo ng lukewarm water kasi wala akong guys. Wala. Inubos ko. Inano ko ng coffee ba. So, gagawa pa tayo ng lukewarm water. Pero, gusto rin ni ate yung guys, yung plain lang. Yung walang egg, walang milk, walang butter. Kasi para siyang soft talaga, as in soft. At madali lang siyang lutuin. Like now, it's really hot. So, the inside of the house, it's kind of hot talaga. Madali lang siyang magka-rise up. So, wala tayong problema dyan sa natin sa Di ko naman to guys, i-boiling talaga kasi lukewarm water yung gagamitin natin. Sugar and the dry, yes guys, you're going to mix it. Just like that. I-mix mo siya. Wait for 7 minutes na magka-bubble siya. Kasi yan yung aantayin mo talaga na mag-bubbles. Antayin natin yan. And then, dito naman maglagay tayo ng... So, you're going to prepare 1/4 of oil and the sugar. Pero minimize lang yung sugar ko guys kasi may sugar na sa liquid eh. Then, a little bit of salt. Maglalagay ka talaga ng salt. You see? Nagbubbles na siya guys. Meaning, you've done the good mixture ng ng driest. You see? Tingnan nyo. So, yan yung paraan na talaga siya. Good yung pag mo ng driest at saka sa sa liquid mo. Yan perfect. Perfect ba? Hindi naman siya perfect guys. Hindi siya guys. Yan. Yan ang pagkagawa guys. Yan. Yan. Lahat. Okay. Hindi ko siya, you're not, for me lang, hindi ko iubos yung 1/4 oil kasi alam dahan siya i-add na. Slowly, kakain yan. Slowly, kakain. Ganyan lang siya guys. Di ba, talaga guys, mostly, pag wala na yung liquid, alam na muna siya, nabis muna siya. Nabis mo talaga sa ito, gusto ko siya kamayin. Gusto ko siyang kamayin. Always akong may ganito guys, pero sa iba, talaga siya, parang good na gloves ba, yung ginagamit nila. Hindi ko alam saan nila yan nabili. You see. Okay lang naman kung kamayin mo. Kasi wala rin naman ako, hindi rin siya hindi rin malaki yung meals natin. Kaya okay lang din.
I-transfer natin siya, guys. Kuha lang tayo ng ano, ng flour. Tayo ng flour, a little bit, para ilagay natin siya sa ano, sa table. Flour lang din naman siya, guys. Na namurog na nga usik ba? Ang flour. So, i-transfer natin siya dito. Add na naman ka ng ano, ng oil. Slowly lang talaga yung pag-a-add ko ng oil, guys. Para ma-mix talaga yung ano ba, ma-mix siya sa loob. Sa mga ano. Especially when you're living here in the ocean, talaga sa mga beach na ganyan. Masarap talaga kumain palagi. And then, I will do that every day. Living one month, very big na. Diba? Di ba ako nakabili ng living month, guys? Sobrang busy. Dito sa part na to, guys, you need to kneading the dough. Ako talaga mag-knead sa dough for 10 to 15 minutes kasi manual tayo eh. Manual tayo sa kneading. Pinakita ko lang sa inyo, guys, paano kumuha ng tinapay. Pero itong tinapay na to is really plain lang. No milk, no egg, and no butter. Ang result nyo, guys, is really delicious. If you're I'm going to flash out here what will be the result with this dough, yung bread niya, para makita nyo ba. But sometimes, or last other time na gumawa ako ng ganun, nilagay ko siya ng butter at saka sugar, and then another, I put cheese bread. Ano? Cheese na. Naman ko siya ng cheese. Parang namin siyang cheese bread daw, diba? Binigay ko kay kay Stanley, tapos kay Ate, plain lang yun. Tapos mainit pa kay Stanley, hindi naman init guys, sobrang lamig na. Kaya yun, nilagyan ko siya ng cheese. Dito ko ilalagay after natin sa dito ko ilalagay yung bowl natin ba? This yung bowl. If I would do the bread manually, guys, I think in 1 month, my 2 arms are different. The another one is big and the other one is small. Kasi yung right hand guys, most of the time that I'm really kneading the dough, I use the right hand, the right arm. So, may possibility talaga na, in 1 month, maliit at yung arm natin. Pero most of the time talaga gagawa ako ng tinapay. Yung mga weekend lang, yung gano'n. Pag mag-request din si Abby, gagawa ako. Hindi ko lang kaya magaling sa dough, guys. Kasi they said, if you're going to do like that the dough, ano daw, it big help daw na maganda yung dough, parang maganda yung resulta niya ba. Mas madali daw. Yung, hindi ko alam paano yan. Sa akin talaga is ganito, mag-kneading na. Gagawa din tayo ng, ng patty. That's in Lebanese bread, guys. Yung may hangin sa loob, gagawa din tayo niya kasi may recipe ako niyan. From my includer. I really wish I can have my own check talaga kasi gusto kong gagawa talaga ng tinapay, ng mga cake, yung gano'n ba. Nakakulang talaga yung mga guys. Yung parang, with your own work talaga ba. Of course, you need that assistant for that. Hindi mo lang kaya mag-isa. So, that's good na, that's perfect time. Diba? So, what we're doing this dough, I think it's really good na. Dito ko makikita kung ano mo guys, it's really good talaga siya na pagkagawa mo. Look. Iba-iba yung ano, yung hindi ko alam paano i-explain, guys. Basta iba na siya yung pagka ano mo, pag ginawa mo talaga siya ng 10 to 15 minutes. Diba? So, we're going to put that here. I-double size natin siya. I-double size natin siya. So, I'm going to take it off my gloves now. Tapos, lagyan natin siya ng cotton. So, we're going to wait here. But now, it's really kind of hot yung paligid natin, yung temp. So, madali lang siyang i-rise. Now, it's 10 minutes for to be 9. Kukunin natin siya. We're going to check in 30 minutes. Within 30 minutes, let's check the dough. Kasi pag ano lang talaga, madali lang siyang i-rise. Ayan. So, while waiting guys, gusto kong maligo ulit kasi it's really hot. And be right back. I'm back guys. How you call that? Katatapos ko lang maligo. Ligo tayo para for continue. Kasi
Di ba sabi ko ipa-rise up lang natin yung dough natin. So, we're going to check our dough if ano nang nangyari. Itong bread na ginawa ko guys is just for snacks lang. Kay Habi. At saka bibigyan din natin si Ate. Ate Anang bread. Bread. So, we're back in the magbabak tayo ng kernit natin at saka apron. So, hugas muna tayo ng kamay bago natin iwagay-way. Bago natin hawakan yung guys, yung dough. So, ayan. And then, ano natin yung dough natin, chicken natin. Mag-check tayo sa dough. Kung anong nangyari sa ating dough. 1, 2, 3, charan! So, ito na yung dough natin. Nag-double size siya. Yan. Diba? Ating ipatong. So, ayan. And then, iaano na natin siya guys. We're going to get out in the plate. In the bowl. Ibalas natin siya kaya ating yan sa releasing. Releasing mo yan. Di ko lang ang guys. Ito. Masakit muna. Nakakaupo ko guys. Para na releasing na talaga. Rolling something like that. Rolling Parang rolling So, kaya natin. Yan. Diba? So, beautiful. Yan. Ilagay natin guys. Kasi i-roll natin siya. Lagyan siya ng flour kasi para hindi siya ma-stick masalo. Gawin ko lang siya ng dalawang mga kalaki guys. Kaya hindi ko siya malambak. Hindi ko lang siya inalak. Parang siya parang slice bread na. Di wala akong yung mga sa slice bread. No, parang kumakain guys. So, makikita na kung ang nilaban ko. Ayan, parang naman siya. So, we're going to roll. Roll na. Ayan. Roll. And then, this one, pagkakata siya na, I'll just have to luto yung rice. Kasi natin i-rice naman siya ng another 30 minutes. So, ayan. I put talaga ng ganitong aluminum guys kasi para hindi siya mag-burn ba. Hindi mag-burn. So, ayan. At i-rice natin siya ulit for another 30 minutes. And then, after nyan, ready to cook na dayon siya, guys. Lagay na natin siya sa oven. Sa pagluluto ko ng ganyan, guys, sa mga bread talaga, niluluto ko sila ng mga more and less mga depende siguro sa sa farm mo. Lulutuin ko lang siya ng mga 25 to 30 minutes pero always ko siyang chine-check kasi baka yung fire na hindi mo talaga may estimate yung fire lang talaga ba. Baka yung fire mo is malakas. So all the time lang talaga i-check ko para hindi mag-burn yung ilalim. Yan. Yan ako magluto ng tinapay guys. Kayo kung magluto kayo ng tinapay, na because I'm not using this anymore. After the dough that make it rise again, ano ko na lang siya sa oven. Ready to put na ba inside. So ayan, and this one, hindi ko siya ginamit. Ibabalik natin siya. Ayan. So we're done. I-rice ko lang siya ng another 30 minutes. So maybe more and less than 30. We're going to check again and then ready to put inside in the oven.
So, yan. Yan guys, babalik ako. Di na lang ako mag-apron guys. Kasi, ilalagay ko naman siya sa oven na eh. So, mag-hairnet na lang tayo. Hairnet. Hairnet. Ayan. I make it hot the oven right now. I-stay ko muna kasi may ano pa naman, may oras pa. Supposed to be 10:30, ilalagay ko na siya. So we still have 5 minutes, but I will make it on na muna for a meantime yung oven natin para to be ano siya, para bang mainit na rin siya ba. So ito yung ano natin guys, yung bread. Diba? Malaki. Ayan. Diba? Ano natin, hindi siya ma-burn ba. Tingnan na natin yung bread natin guys. Kinuha ko na siya sa oven. Kasi, ay grabe. Ang lalaki nila guys. Malaki. Tingnan nyo ha. Pakita ko sa inyo yung bread natin. Ayan. Ang laki. Tingnan nyo guys. Mainit kasi eh. Tingnan nyo ha. Oh! Init. Luto siya. Ay. Sobrang sarap niya guys. Perfect. Grabe, ang init. Bibigay ko kahabi. Kasi, try it. Then tell the truth, ha? If it's really good or not. Try. Try the bread. It's really hot. Ano? Grabe guys. Try nyo talaga guys. Subukan nyo sa bahay. Tingnan nyo. Luto talaga siya. Ay, init. Ow! Ang mga ulit upan. So it's good ah. Nasa? Anyway, thank you so much for go all the time with our video, guys. All the time that you're supporting our channel. And I'm very grateful and very blessed to have you and part of our journey. Especially every day, kahit anong pa man yung mga vlog-vlog natin dito, naging parte din kayo sa aming vlog. So thank you so much. And if you are new to our channel, please don't forget to subscribe. Click the notification bell para palagi kayong updated sa mga upcoming videos natin na may i-upload tayo na bago. From the bottom of my heart, thank you talaga guys. Thank you sa walang sawang suporta ninyo. At laking tulong na rin to sa amin. At sa magiging project. Hindi yun nawala yung project ko guys. Meron na talaga akong para pang ano niyan. And God to be the glory in the perfect time. And God bless us all. So see you in the next vlog guys. Bye!